tiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin iba na ang ating aring, ngunit pagmamahal niya'y nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahinaan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel, North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso, kasigasigan sa paglilingkod sa banal na gawain at patuloy na magkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ibayong dagat, sa buong sanlibutan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kaibigan, pagpapalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos na may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. At ito'y ibinabahagi sa mga iba ang programang ito. At alam nyo, dito namin malalaman, nakikita kung saan ito nakakarating ang programang ito. At isang paraan para maidalangin din namin kayo kung kayo'y sumusulat yan at nilalike namin yan. Palakasin nawa kayo na patuloy ang ating Panginoong Diyos na may pananampalataya sa Kanya. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ating mga budihing kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating Data Privacy Officer ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe?
Mabuti po, mabuti. It's nice to be back. At maraming salamat. At ang pangalawang makasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta ka, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor, at maraming salamat sa pagkakataon na makasama kayo dito sa ating pag-aaral. Maraming salamat at sa ating pagpapatuloy ng ating programa ay nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal na ang luklukan ay nasa langit, narito ang iyong mga anak. Patuloy niyo kaming ingatan, pagpapalain, at nawa, Panginoong Diyos, hiningi namin ang iyong presensya sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu upang maintindihan namin ang aming pag-aaralan at ito'y maging kabahagi ng aming buhay habang kami naglilingkod at naghihintay sa malapit na padating ng aming Panginoong Yesus. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan, ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang nakaraang trimestre, kung ating napag-aralan, kaibigan, ay ang aklat ni Marcos. At doon natin natagpuan na ang ating Panginoong Yesus ay pumunta dito sa lupa upang ipabatid ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya ay nagtawag ng mga tao upang gawing kanyang mga disipulo. Siya ay naglingkod sa pagtuturo ng tamang landas ng kabanalan, katwiran at katotohanan. Siya ay nagpagaling sa lahat ng mga tao na may mga sakit at nangaral tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At siya'y tinawag na siya ang Mesyas. Siya rin ang hari at tagapagligtas. Ngunit siya'y nilait, itinakwil, hated and tried, ika nga sa ating leksyon na nakaraan. Ngunit siya'y ipinako sa krus upang tubusin niya ang bawat isa sa atin mula sa ating pagkalukmok sa kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Ngunit, ang magandang balita, siya ay nabuhay at nagtagubilin na bawat isa sa atin bago lumuklok sa langit na ipangaral ang kaniyang pagliligtas at pagmamahal sa bawat isa sa atin. At siya ay umuwi sa langit sa kanyang ama at umupo sa kanan ng kanyang ama. At nangakong siya'y babalik at kukunin ang bawat isa sa atin na naghihintay, na nanampalataya sa Kanya, na sumusunod sa Kanyang mga tagubilin at kautusan. Kaibigan, ngayong trimestre, pag-aaralan natin mula Oktubre hanggang Disyembre ang aklat ni Apostol Juan na may temang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. At dito natin maunawaan kung sino si Jesucristo, kung ano ang kanyang mga turo, ang kanyang mga ginagawang kababalaghan, na siya ay nagmamatsyag na ito'y mga hiwaga na nagtuturo sa kanyang pagka-Diyos at ang kanyang mga turo tungkol sa kaligtasan, kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y makikilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay malapit ng darating. Kaya ang unang paksa natin ngayong linggo na ating pag-aaralan ay may pamagat na mga tanda na nagtuturo ng daan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 20, 30 at 31. Ito po ang sinasabi, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Napakaraming tanda o himala ang ginawa ng ating Panginoong Yesus dito sa ating pag-aaralan. Siya ay naparito sa lupa. Ngayon, tatalakayin natin at buuin ang ating leksyon na 30 punto. 30 punto lamang, kaibigan, upang mas madali nating maintindihan. Ang 3 punto ay 3 M. Ang unang M ay Miracles Manifest Majesty.
Ang pangalawa ay miracles mobilize faith. At ang pangatlo ay miracles meet misunderstanding. Ang kasama ko dito sa studio ay ang unang magpapaliwanag sa atin, yung unang punto ay si Pastor Joe. Kung anong ibig sabihin nito. Ang pangalawa naman ay si Pastor Zalo. At babalik tayo ang pangatlo kay Pastor Joe Orbe. Kaya bigyan natin pansin na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joe. Pastor Joe. Sa aklat na ito ni Juan, mapapansin natin na kakaiba siya doon kay Marcos. Doon kay Marcos, sinundan ng mayakda nung nakalipas nating trimestre na chronologically, no? Ayon sa pagkakahanay ni Marcos na sumasaksi sa talambuhay ni Jesus. Pero dito sa aklat ni Juan, iba ang paraan ng pagpapahayag ng may akda ng ating leksyon. Kinukuha niya dito yung mga tema. Dahil dito, mapapansin ninyo, hindi magiging chronological. No? Hindi magiging chronological yung lesson after lesson. Kundi, kanyang kinukuha yung mga tema para nang sa ganun ay maidiin ang mga katotohanang itinuturo ng talambuhay ni Kristo. Kaya malibang maunawaan natin ito, baka maninibago tayo, no? Bakit lumakdaw doon? O ba't napunta doon? No? Dinidiin nung mayakda ng lesson natin yung mga tema sa buhay o talambuhay ng ating Panginoong Hesus. So, sa unang M, no, pinakikita natin dito na salaysay ng mayakda ng Juan yung kahalagahan ng miracles. If there is one thing na dapat nating alalahanin dito sa unang eleksyon natin, sa pambungad na leksyon nitong talambuhay ni Juan, no, para sa buhay ng ating Panginoon, yung mga mirakulo. No? Hindi ko alam kung alin ang mas magandang salin dyan. No? Kababalaghan, mirakulo, no? Pero idinidiin dito yung mga ginawa ng Panginoon ng mga himala. Yan. So, ang una, ang sabi doon itong mga himala na ito ay nagpapakilala ng kapangyarihan ng Panginoon. They manifest majesty ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang gumawa ng mga himala, itinuturo tayo pabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. No? Merong 5 na tinukoy na mga himala dito sa lesson 1. Lahat ng mga 5 ito na himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus, nagpapakita na may kapangyarihan siya na walang katulad. Nagmumula itong kapangyarihang ito sa luklukan ng ating Diyos. So, there is majesty, there is power, there is kingdom. No? Ito ang gustong ipakita ng mga himala nito ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Juan sa talambuhay ng ating Panginoon. So, mapapansin niyo sa bawat himala, mula doon sa ginawa niyang alak, no, yung mga tapayan ng tubig, yung mga tubig sa mga tapayan, no, sa isang kasalan, hanggang doon sa pagsasauli ng pananaw, no, kay Bartimeus, o doon sa isang lalaki na kanyang muling isinauli ang kalakasan mula doon sa Pulo Bethesda, no? Lahat ng ito'y nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no? Dito inihahayag ng Panginoon na siya nga ang tunay na Mesiyas na tinutukoy ng lumang tipan at inaasahan ng mga tao na makikilala dito sa bagong tipan. No? Ang mga himalang ito ay maaari nating tingnan sa paraan na ginawa ito ng Panginoon, no? Dahil meron siyang layunin. Merong layunin ng Panginoon kung bakit ginawa niya ang mga himalang ito. Kasi pagka hindi natin naunawaan itong pagpapakita ng mga himalang ito, baka mauwi tayo sa kaisipan na maging si Satanas gumagawa ng himala di ba? Nagpapakita rin siya ng mga huwad na kababalaghan. Pero magkaiba ang layunin nila. So, gusto kong patibayin natin ang kaisipan o yung Adventist theology natin about miracles. No? Sa mabilis na paraan, gusto kong tukuyin, ano ang pagkakaiba nitong pangunawa natin sa mga himala na ginawa ng Panginoon, lalo na dito sa Juan. Una, ang purpose ng mga himala ay yung tinatawag na compassion and restoration.
Hindi gumagawa ang Panginoong Hesus ng mga himala para sa kanyang sariling kapakinabangan. Una, ang itinuturo ay magkaroon ng habag sa kapwa, at pangalawa, isauli. No? Isauli sila sa kalagayan na makaluluwalhati at makapaglilingkod sila sa Panginoon. Amen. No? So, ikalawa, itinuturo rin ng mga himalang ito na hindi lang siya tumatanaw sa kasaysayan, no? Kundi ipinakikita rin niya na dapat tumanaw tayo sa hinaharap. Kasi sa hinaharap, muling iluluklok ng Panginoon ang kanyang kaharian. At pagka ito'y nailuklok niya, isasauli niya katulad ng dati sa halamanan ng Eden. Sa pasimula ng sanlibutan, itinuturo ng mga himalang ito na mayroong darating na panahon na isasauli ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Ikatlo, no? Itinuturo rin ng mga himalang ito na magkaroon tayo ng mas masigasig na pananampalataya. No? Mayroong kauuwian ang ating pananampalataya. Ang mga himalang ito ay ipinakikita sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, gumagawa ang Panginoon ng mga himala sa kapakinabangan ng iba o maging sa ating sarili. No? Ikaapat, no? Itinuturo rin ng mga himalang ito na nagpapatotoo sa pagka-Diyos ni Kristo. Di ba? Kasi kung ang iniisip natin ay si Kristo, sa kalagayang tao lang, hindi magiging buo ang ating paniniwala sa itinuturo ng Biblia na si Kristo ay hindi lang tao. Hindi lang siya 100% human. He is also 100% divine. Kaya magandang pag-aralan ito Di ba? Itinuturo kasi ng mga himala na si Kristo nga ay tunay na Diyos. No? At ang panglima at panghuli, no? Sa bawat himala na ginagawa ng Panginoon, naka-backdrop dito yung kaisipan ng great controversy o yung tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng masama. Kaya pag tinitingnan natin ang mga himala, wag lang nating tutukuyin yung kakaibang naganap. Dapat makita natin na sa mga himalang ito, mayroong tunggalian ang mabuti at ang masama. Pagka ganito ang pananaw natin, mafi-filter natin yung mga bagay na baka huwad, doon tayo mapapaniwala. Di ba, no? Kasi pag hindi natin itinuring yon, lulukuhin tayo ng mga himalang ito katulad ng hinahangad ng kaaway na si Satanas. No? Hayaan ninyong sa mabilis na paraan ay tukuyin ko ang mga ginagawa rin ng kaaway para, alam nyo, yung makontradict niya yung mga ginagawang himala ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ha. Una, pagkahinalin tulad ng himala ni Satanas at ng ating Panginoong Hesus, sa Diyos, divine. No? Maisasauli ka sa paniniwala na mayroong Diyos. Doon naman kay Satanas, deceptive. Panluloko. Panlilin lang. Oo. Kaya wala kang mapupulot na katotohanan pagka gumawa ang kaaway ng himala. Ang gusto lamang niya ay liluin ang tao. No? Pangalawa, no? Yung himala kay Kristo leads to restoration. Isinasauli tayo. Pero sa kaaway, again, deception na naman. No? Leads to destruction. Eventually, ang mga himalang ito, dadalhin tayo sa sa kapahamakan. Pangatlo, yung mga himala ni Kristo, dadalhin tayo sa kaligtasan. Samantalang yung mga himala naman ng kaaway leads to condemnation. Di ba, no? Malungkot yun. Pag doon tayo napapunta. May ididiin ito sa buong tema na makikita natin dito kay Juan. No? Ang ikaapat at panghuli, no, na paghahalin tulad, itong mga himala ng ating Panginoon ay dinadala tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Yan. Pero kay Satanas, hindi. Hindi. No? Lalo lang nitong inihahayag na isang araw, wawakasan ng Diyos ang lahat ng mga bagay. So, sana sa 5 mga bagay na ito, makita natin ang kalwalatian, ang kapangyarihan, ang mga himalang ito ay lalong ilalapit tayo sa ating Diyos na lumalang ng lahat. Napakaganda, kaibigan. Ang paliwanag ni Pastor Joe na patuloy na makikita natin ang kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kung nakakakita tayo ng mga himala na ginagawa niya sa ating buhay. Pastor Salo, habang tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos, habang tayo ay gumagawa ng disipulo, habang tayo ay nagpapahayag ng kanyang mga
salita o ang kanyang pangangaral, ang kanyang mga salita, nakikita natin ang mga hiwalang nangyayari. Kasi sinabi niya, ako'y papalaging sa iyo, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nandun lagi ang mga himala na ginagawa. Ngunit dito na ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, maganda yung sinabi ni Pastor Joe, ibinabalik tayo sa Kanya para tayo ay maglingkod. Halimbawa, ay ginawa tayong doon ay bulag, tapos naging makakita na. Eh di, ikaw ay makapaglingkod na sa Panginoon. Ano? Maganda, no, Pastor? At ang isa yung magandang nakita ko sa presentation ni Pastor Orby, Pastor Joe, Pastor, yun bang lalim ng pagkaunawa mo will go beyond sa himala na merong tema ng great controversy. Kasi pagka hindi mo yan na-pick up at ang iyong pananampalataya ay nakabase on the immediate effects ng himala, ay nakabase ka lang na pag may himala, titibay ang panampalataya mo. Pag walang himala, manglulupay-pay. Di ba ganyan ang kadalasan? Kapag may himala, halimbawa may cancer ka, biglang gumaling ang cancer mo. Biglang nakalakad, maniniwala tayo dito kasi ganito. Biglang sa sampalataya. And that is a common trend in all group of believers. Kaya ang magandang makita natin yan, pag may himala, teka muna, kanino kaya itong himala? Galing. Kanino kayang galing? At pangalo, ang nakita ko doon, na pinapakita ni Juan na may himala o wala, dapat ang panampalataya mo ay kay Kristo pa rin. Kasi si Kristo ganun ang tinuturo niya. May himala o wala, ay nanampalataya pa rin siya. Magandang presentation ni Juan dyan kahit nga pwede namang maghimala na hindi na lang siya mamatay. Pero hindi talaga pwede. So may himala o wala, ang panampalataya dapat ay matibay. Ang ganda. Kaibigan, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Diyos. May himala man o wala. Pero kung may himala nang nangyayari dyan, ay suriin natin. Kung yan ay sa kaaway, kung sa kaaway ay ikaw pala ay magiging malinlang ang bawat isa. Kaya maraming mga nagtuturo, maraming mga preacher, maraming mga iba't ibang mga tao ngayon na gumagawa ng himala para inaangkin nila ang himala ay galing sa Panginoon. Binabase lang sa himala. Hindi pala dumadami ang kanyang mga sumasama sa kanya, nakasunod sa kanya. Mahirap yun. So, mag-iingat din tayo, mga kapatid. Alam nyo, mayroon tayong nabinyagan naman na gumagawa ng himala. Sabi niya, may dumarating sa kanya na mga tao. Alam ko na kung sino yung taong yun, sabi niya. Dahil may nagsabi sa akin na ang pangalan nito galing dito sa itong taong ito, tapos ito ang sakit niya, ito yung ibibigay mong gamot sa kanya. Sabi niya. Kaya biglang-bigla yung tao, pinapangalanan niya, dumarating pa lang pinapangalanan niya, hindi niya kilala. Sino kaya yung nagbulong sa kanya? Yun ang problema. Ang sabi niya sa akin, maliliit na bumubulong sa kanya. Hindi naman ako yon. Hindi. Ibang klase. Nung bitawan na niya yung bumubulong sa kanya, ay malaking malaking gera sa buhay niya. Hanggang sabi niya sa akin, binyagan mo ako, pastor, ng 10 beses dahil gusto ko nang iwanan lahat ng mga ito. Sabi niya sa akin. Kaya, yun nakita ko na may mga ginagawa ng kaaway, ginagamit ng kaaway ang mga tao upang gumawa ng mga himala para maniwala, malinlang. Pero ang mga yun ay hindi dapat natin sundan, mga kapatid. Gumawa tayo ng pananampalatayang tunay sa ating Panginoon Diyos. Pupunta na tayo sa pangalawa. Dahil mapaganda yung unang punto na ipaliwanag sa atin ng Pastor Joe na yung mga himala ay mga pagpapatibay, nagpapakita ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus at ang ating Panginoong Diyos. At pangalawa dito ay miracles mobilize faith, yung palakasin ang pananampalataya. Anong sabihin nito, Pastor Salo? Okay, so dito naman tayo, Pastor, sa pangalawang punto. Ito na yung tinatawag na kung ano dapat ang effect ng himala. Ang una dapat effect, mobilize faith. Pero hindi lang ganon. The miracles always have two effect. It could mobilize faith or mobilize faithlessness or unbelief. Doubt.
Oo. or doubt. Oo. Opposite lagi yan. Kasi nga, great controversy ang theme eh. Pero unang nais kong pick up yan dyan, Pastor, titingnan natin kung ano bang purpose ng Panginoon, bakit siya gumagawa ng himala. Basahin daw natin ang talata sa Lucas 19:10. Kasi dyan talaga natin makita kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoong Hesus. Lucas 1 Bakit 19:10? ng Lucas. Ng 19:10. Para i-connect natin yung pagtingin ni Juan at ni Lucas tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang purpose actually nung himala ay para hanapin. Bakit niya hinanap? Para iligtas. Meron kasi ibang naghahanap pero hindi naman ililigtas. Papatayin pala yung hinanap. Pero ang Panginoon Hesus, hinanap niya para iligtas. Na dapat ang effect mag-mobilize ng faith, hindi yung Pananampalataya, faithlessness. Now, ngayon, kung ang effect ng himala mobilize faith, merong 4 na nais kong i-share. Number 1, it will move people to believe in Jesus. Yun yung effect. Na yun bang dahil may himala ay naniwala ka sa Panginoong Hesus. Na hindi yung lalong hindi naniwala. At ganun yung nangyari sa mga Pariseo. Nung naghimala ang ating Panginoong Hesus, iba-iba ang effect. Galit sila. Ang unang effect nung mananiwala sa Kanya, lalong tumitibay. Ito talaga siya ay anak ng Diyos. Pero yung mga Pariseo ay lalo namang tumitibay ang kanilang disbelief. Galit. Ganyan din naman practically sa loob ng iglesia. Pag may mga tao namang nagpa-prosper, kapag ikaw ay naniniwala, ay na-inspire ka. Pero kapag iba naman ang effect sa'yo, ay iba naman ang effect. No? Parang naging mas critical ka. Naiinggit The ka. same way, naiinggit ka. Pangalawa, inspire immediate action. Hindi delay. Kasi nga naniniwala ka eh. Pero pag hindi ka rin naniwala, ganun pa rin. Inspire immediate action in contrast. Kasi lagi niyan. Halimbawa, noong panahon ni Kristo, gumawa siya ng himala. Anong ginawa ng mga Pariseo? Meeting kaagad ang ilang exikum. Exikum ba? Meeting kaagad. Ano bang gagawin natin rito? Nadadali na tayo nito. Sumisikat na siya. Nagpaplano kaagad sila kung anong gagawin para patayin si Kristo. Correct. Ngayon, pero ikaw naman kung ikaw talaga ay lumalago ang panampalataya mo sa ating Panginoon Hesus, immediate action din. Halimbawa, pakibasa Pastor ang Juan 5:8. Ano ba yung effect doon sa isang taong pinagaling niya? Doon sa isa sa kanyang mga miracles. Juan 5:8. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Pag sabi sa kanya, bangon ka. Babangon ba siya kung hindi siya naniniwala? Hindi. Hindi. 38 years na ako rito. Sino ka? Pero dahil siya naniwala, bumangon ka agad siya. Kung hindi siya bumangon, makalakad ba siya? Hindi rin. Kaya pag naniwala ka, kapatid, kahit sabihin mong di ka magaling mag-lesson, pero naniwala ka sa Panginoon, paggagalingin ka. Pag ikaw ay nag-aaral, no? Sunod, ang nakita kong isa pang punto dito ang kapatid at pastor, sabi rito, pangatlo, lead to transformation. Correct. Mabago. Kaya siguro ang himala naman na tinitingnan natin dito yung nabago ang buhay. Hindi lang yung gumaling sa cancer, gumaling sa ganito. Baka sabihin, ultimo tayong nagde-discuss ng leksyon, wala nang himala para magbago ang buhay. Ay, mahirap naman yun, ha? Transformation, pagbabago sa buhay ngayon. Hindi yung pagbabago sa buhay na hinihintay natin noon. Tingnan mo itong mga Pariseo, walang pagbabago sa kanilang buhay. Ay, meron naman, pero negative. Negative na pagbabago. Ang sabihin nitong pagbabago, kung ano ka nung nakaraan, iba na ang iyong focus ngayon. Iba na ang iyong ginagawa. Sunod na punto dito, encouraging believers to put their trust in the Lord. Edi itong taong lumakad, kanino siya nagbigay ng kanyang trust? Sa Panginoon. Ang mahirap mga kapatid, mga kaibigan, kung halimbawa gumaling ka na nga dahil sa himala,
Tapos sasabihin mo, ay magaling talaga yung arbolaryong nagpagaling sa akin. Magaling talaga si pastor na nanalangin sa akin. Magaling talaga ang doktor na nagbigay sa akin ng gamot. Mali ang pagbigay natin ng trust. Kanino dapat ang trust? In the Lord. Yung mga tao ay ginagamit lang na instrumento ng ating Panginoon Hesus. So kung ikaw ay nakapokus sa Panginoon, yung himala sa iyong buhay ay maghahatid sa iyo sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mga kontribusyon sa iglesia. Sa paggawa ng ikabubuti sa kapwa. Sa paggawa ng ikakalago ng simbahan na iyong kinakaaniban. Sa paggawa ng ikakabuti ng iyong kapwa. Hindi yung ikakasira. Ang malaking himala siguro talaga sa buhay, kapag na-encounter natin si Kristo, kung ang ating focus na ay sa pagpapalago ng ating sarili, ng ating iglesia, at sa ikabubuti ng iba. Kung atin mang nakita, mga kaibigan, na dahil sa himala ay lalo tayong naging mainggitin. Lalo tayong, ano pa bang effect niyan? Nagiging critical. Lalo tayong nagiging fault finder. Lalo tayong nagiging mapagmalaki. Baka kailangan pa nating malaking himala doon para mabago. So yun yung effect. At makita natin na dalawa dyan. The continuation of the theme of the great controversy, it depends upon kung anong ating ipipick up, Pastor. Yes. Yung mga Parisiyo, pinick up kasi nila yung negative side. Kaya lalo silang tumitigas. Lalong naging manhid. Lalong hindi nila nakita yung mga ebidensyang pinapakita ni Kristo sa pamagitan ng himala. Hindi sila nag-mobilize ng panampalataya kasi nga negative ang effect. Hindi pala nakabase yun sa kaalaman ng tao. Kasi itong mga Parisiyo, teachers of the law sila eh. Highly intellectual. Pero pagdating pala sa panampalataya, mga kaibigan, hindi basihan ang iyong natapos. Hindi basihan ang iyong kurso, kundi ang basihan ang iyong puso. Hindi para iparada dito kung ikaw ba ay PhD, ikaw ba ay ganitong natapos mo. Hindi. Bakit? Mayaman ang himala, ikaw ba ay mayaman o mahirap? Kasi dito sa banal na kasulatan, ang lahat ng himala na ating Panginoon Hesus, dalawa ang effect. Yung naniniwala, napalapit at lumago ang panampalataya, pero yung hindi naman naniniwala ay lumago ang kanilang pagiging negative, lumago ang kanilang pagiging critical hanggang sa nagawa nilang pumatay. At si Kristo pa ang pinatay. So yun yung effect. At if that effect happens with the Pharisees, there is no reason that it will not happen to us as well. Yun, napaganda kaibigan ang paliwanag ni Pastor Salo na tayo ay patuloy na nakakakita ng mga kababalaghan, ang mga himala. Ito'y papalapit tayo sa ating Panginoong Hesus dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Hindi tayo papalayo. Mahirap dito, Pastor, hindi ibig sabihin na yung mga taong critical, negative, wala silang pananampalataya. Meron din. Meron din. Pero kanino kayang panampalataya? Ang pinapanampalatayaan mo. Kasi yung mga Parisiyo, meron din naman silang panampalataya sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga iniingatan, di ba? Pero ang question dyan, kanino? Yun. Kaya mabuting balita ito, kaibigan, na ang bawat isa sa atin ay lahat na nakikita natin na hindi natin maintindihan na maaring ito'y mga himala, ay papalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo malinlang na ito'y lumapit tayo sa mga iba't ibang paraan ng mga albularyo. Ano? Meron akong nakakita, Pastor Joe, ginaganon yung itlog tapos yung mga pangalan nito, mga bigas ay papalapit. Talagang ano ka? Malayo talagang ano ka, mamamangha ka dahil yung bigas ay papalapit. Nung hindi maniniwala yan sa iyo. Ngayon, mapalapit na gano'n. Tapos papaliwanag na niya kung anong problema mo. So, mag-ingat tayo doon, mga kapatid. Mas mabuti pang huwag tayong, sinabi na ba ng kasulatan,
sa Deuteronomio, Exodus, at saka sulat ni Moses na huwag tayong lalapit sa mga ganong bagay. Gaya ni Saul, nung lumapit siya sa mga ganong paraan. Nung hindi na niya makita si Samuel. Lumapit siya sa Endor, witch of Endor. At hindi yun, kung anumang sakit meron ka, kaibigan, ay punta ka sa doktor. Kung hindi na kaya ng doktor, Pastor Joe, panalangin mo sa Diyos. Huwag tayong pupunta. Punta ka na sa pastor. Sa pastor. Panalangin ka doon. Ilapit tayo. Sabi ng banal na kasulatan, tayo'y pahiran ng lana. At Isa pa ipanalangin. dyan, pastor, kasi akala kasi ng iba, yung himala ay doon lang makita sa albularyo na paglapit ng bigas. Yun lang himala. Pero yung paggaling mo, dahil pumunta ka sa doktor, himala yan eh. Himala yan. Ginamit kasi, ng Panginoon yun. ang doktor at kung sino man. Kasi wala namang kakayanan ng tao ng kanila lang. Every change that happens in life is a miracle. Kaya yung pananaw natin sa milagro, dapat ating lawakan. Kung balikan ko ng konti, yung si Saul. Ano bang naghatid kay Saul? Bakit siya pumunta sa Witch of the Endor? Hindi yung action ng pagpunta niya, kundi dahil hindi siya connected sa Panginoon. The moment, mga kaibigan, na yung ating panampalataya sa Panginoon ay hindi connected, mas lalapit tayo sa mga agent na kagaya ng witchcraft. Kaysa lumapit tayo sa banal na kasulatan at sa Panginoon. Yun. Kaya tapos na ang pangalawang punto natin na miracles mobilize faith. Pupunta naman tayo sa pangatlo na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joe. Miracles meet misunderstanding. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor Joe? Actually, pagpapatuloy ito nung idinidiin ni Pastor Ray kanina, no? Na dalawa ang kaakibat na maaring pagtugon pagka ang tao'y nakasaksi ng himala, no? Sabi ni Pastor Ray kanina, ito ay maaring magdala sa atin pabalik sa Panginoon. Yung ikalawa naman, magbubunsod ito ng paglayo sa Panginoon at maging doubt, critical. no? Maging mapag-alinlangan ka sa mga nakikita mo, no? Yun malaki ang malaki ang maaring kahinatnan nun sa buhay natin at kaligtasan. Dahil marami sa mga Pariseo, ito ang kinauwian. So, ang ginagawa ng himala, hindi lang yung punto na ginawa yung himala, kundi lalo nitong pinag-iibayo yung naganap na sa iyo. Katulad halimbawa, no? Nung makita nila yung himala, nabuo sa isipan nila na hindi sila sasampalataya sa Panginoon. No? Kaya ang pagpapatuloy ng mga himalang ito, lalong nagbubunyag sa kanilang tunay na kaisipan at kalagayan. Yan ang kagandahan ng himala. Hindi lang siya naglalapit sa Panginoon, kundi ibinubunyag pa niya yung mga lihim natin na pag-aalinlangan. Yung mga lihim natin na pagkamuhi. No? Yung mga lahat ng tinukoy ni Pastor Ray kanina, nagiging critical tayo, nagiging fault-finding tayo. Lahat ito nabubunyag dahil sa himala. At yung himalang yon, mahalaga na makita natin na paraan din ng Panginoon para mahayag ang tunay nating kalagayan. Because of the great controversy na theme. No? Bakit ba ang tao hindi naniniwala? Or may mga pagkakataon na pinag-aalinlangan nila katulad ng mga Pariseo na nakakita ng marami sa mga himalang ito. Katunayan, yung 5 na tinukoy sa ating leksyon, lahat ay naghayag ng himala pabalik sa ating Panginoon. Pero pinili nila yung kabila. No? Kaya tingnan niyan. Siguro maganda, basahin natin yan, Pastor, sa John chapter 5. 45. Oo, basahin natin yan hanggang 47. Huwag ninyong isiping paparatangan ko kayo sa Ama. May isang nagpaparatang sa inyo, si Moises. Siya na inyong inaasahan. Sapagkat kung kayo'y sumampalataya kay Moses, ay sasampalataya kayo sa akin. Sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sinulat, ay paano kayong maniniwala sa aking mga salita?
Di ba, no? Maliwanag eh. Simulat sa pool pa lang, Pastor Ray, no? Meron na silang mga binubuo na pag-aalinlangan doon pa lang sa mga itinuro ni Moises eh. Kaya sa mga himalang ito na pinakita ng Panginoon, lalong inihayag niya. Lalo niyang ipinakita na ito ang laman ng kanilang mga puso. No? Kaya mahalaga po na sa ating pong buhay, no, pagka tayo'y nakakasaksi ng mga himala na nagtuturo sa atin pabalik sa Panginoon, huwag nating pag-alinlanganan at huwag nating talikuran sapagkat ito ang lalong magpapatibay sa atin. Mga ilang dahilan kung bakit ang tao ay hindi naniniwala o nag-aalinlangan sa mga himala na kanilang nakikita. Number 1, no? Ang expectation nila dapat immediate ang result. Hindi lahat ng himala ng Panginoon Jesus ay immediate eh. Katulad yung isa, ang sabi niya ay ang iyong anak gumaling na. No? O ang hiniling sa kanya ay pagalingin mo ang aking anak. Pero naglaan ng Panginoon ng panahon para lalong maihayag yung kalagayan ng ama o ng magulang sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Kaya marami talagang mga himala, minsan nadidelay, no? Para ipakita sa atin ang tunay nating kalagayan. Kaya mahalaga na ito ay makita natin sa mga himala ng ating Panginoon. Hindi parati visible eh. Gusto natin, gumaling yung cancer. Pero ibang panukala ng Panginoon. Dapat ito makita pa rin natin. Kahit na hindi lahat ay immediate. No? Ikalawa, no? Makikita natin na kaya hindi sila sumasampalataya kasi naunahan sila nung kanilang kaisipan ng yung confusion nila sa mga magic, sa superstition. Kaya pagka doon tayo nahirati sa panunood ng mga supernatural powers katulad ni Superman, no? Yung mga magic katulad ng Harry Potter, ano? Yung mga himala, sa halip na dalhin tayo sa Panginoon, doon na lamang sa mga tao na gumagawa ng himala o di kaya sa sarili nating paniniwala. Kaya nami-miss natin eh, no? Meron pang ikatlo, no? Itong mga himalang ito, kadalasan very selective tayo sa paniniwala. Ang gusto lang natin na makita at mangyari, yung gusto natin. Ay paano kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon? Ay wala na. No? Wala na. Maliligaw tayo. No? So, mahalagang makita natin yon. Tsaka marami rin tayong mga unrealistic na expectations. Gusto natin ang mga himalang ito maganap nga ayon sa kagustuhan natin. We also lack na faith. Kulang tayo sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa lahat ng mga bagay na ito, ipinakikita ng himala na maaari tayong ituro nito pabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ginagawa rin ng himala na lalo tayong pasiglahin o gumanap agad ng ating pananampalataya. At pangatlo, kahit na sa kabila ng hindi natin paniniwala, ay kinakaharap pa rin tayo ng mga himalang ito upang lalong maibunyag ang tunay nating kalagayan sa ating pananampalataya. Napakaganda. Ang pangatlong punto, lalo nating maintindihan ang ating sarili. Kung minsan nakakita tayo ng mga ganyan, kung halimbawa may sakit ako ng cancer, gusto ko mayroong himala agad, maghintay ako sa Panginoon. Kung totoong may pananampalataya ako, maghintay ako sa Panginoon. Kung hindi man ako magamot, ang mahalaga doon ay ang mayroon akong koneksyon, sabi mo. Mayroon tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon Diyos at hindi tayo umaalis kung pumupunta, lumalapit kung kanino man mga ibang mga kababalaghan. Kundi lalapit lang tayo sa Kanya, kung ang doktor ay maaring ito'y wala nang magawa, ginawa na ang lahat ng paraan, ay tayo'y matibay na mananatili sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya, gagawa man o hindi ng himala, patuloy tayong nananampalataya sa Kanya. Merong magandang explanation yan, Pastor Ray, si Dr. James Londes. Yung kaibahan ng healing at saka cure. Ang sabi niya, there must be healing beyond cure. For example, sa may cancer, pwede kasi siyang ma-cure pero walang healing. Healing is intrinsic. Na kahit hindi ka na-cure, meron kang healing. Meron kang peace of mind na harapin kong yan na ang katapusan ng iyong buhay. May mga taong na-cure nga sila pero hindi sila healed. Kaya yung ino-offer ni Kristo, hindi lang siya through the miracles,
is healing, hindi lang curing. Mm. Healing of your personal issues beyond curing. Ang problema noong mga Pariseo, ang hinahanap nila, curing lang. Hindi sila naghahanap ng healing. The same problem with us today. Ang hinahanap ng marami, lalo pag may sakit ka, literal na sakit, curing. How about the healing? Healing is more important than curing. Kaya nga, ang sa ating panampalataya, healing beyond cure. Kung sakali mang hindi na-cure ang iyong karamdamang physical, na-heal ka naman sa karamdaman mong spiritual. And that is the most important. Totoo yun. Kasi pagbalik ng ating Panginoon Diyos, everything, ang ino-offer niya hindi lang curing eh. Ang ino-offer niya is healing through the miracles. Kapag in-apply mo pala yan, Pastor, kadalasan, di ba, dumadalaw tayo sa may karamdaman, pinupuntahan natin yung mga kailangan ng kagalingan, no? Minsan nagiging agent din tayo ng false hope. No? So sa halip na ituro natin pabalik sa Panginoon, tinuturuan natin sila na umasa dun sa himala na kagalingan. No? Na hindi yung tinutukoy na healing. Kasi ang Panginoon hindi mo pwedeng limitahan kasi ang Panginoon sasabihin mong pagagalingin ka lang dyan. Ano kung pagalingin ka dyan ng Panginoon, hindi ka naman maliligtas, dakong uli. Hindi ba? Ang hinahangad ng Panginoon, yung kaligtasan, hindi lang yung kagalingan. Kasi kung mamatay ka man ngayon at hindi gumawa ng himala ang Panginoon, dakong huli, isasauli ng Panginoon ang kalusugan mo na katulad ng karanasan na hindi mo pa naranasan. Alam nyo, maganda yan, sinasabi ninyo. Ang nanay ko, nung nagkasakit at alam niyang siya mamamatay na, tinawag ang pastor na ordinado. At sabi niya, Pastor, halika na at ipanalangin mo na ako. Gusto kong mamatay na kung bigyan man ako ng himala o hindi, basta mamatay akong payapa ang aking buhay. Ang isip ko ay maayos. Yung intrinsic na sinasabi mo. Yun yung himala. Maayos yung aking isip. Yes. Hindi ako naghuhumigpas kung ano man ang aking mga parang naninisi kung kung anong mga sinasabi pang mga sinisisi kung sino-sino. Ipanalangin mo ako at pahiran mo ako ng olive oil para mas maayos yung aking pananampalataya na ako man ay cure ng Panginoon, basta ma-heal ang aking puso, ang aking isip, at maituon yung aking pananampalataya sa Panginoon Diyos na mamatay man ako, bubuhayin ako sa kanyang pagdating. Abay, di pumunta ang pastor. Di pumunta ang pastor, di panalangin, kinantahan, panalangin, tinawag ang elder, lahat yan. Nagkaroon na ngayon ng pag-uusap ng bawat isa. Inayos na. Kung ano man yung problema sa akin, patawarin lahat na. Reconciliation. Reconciliation na. Di umayos ang nanay. Nung ipinalangin daw, parang nung ipinapanalangin, parang may nakita siyang mga liwanag. Nung naka siya, nakapikit. At ginanon. Nakakita daw siya ng maliwanag, pero nakapikit siya. Nag-iba ng pakiramdam niya. Di gumaling siya hanggang buhay pa. Di may healing, may curing pa. Yun. Totoo yun. Siguro, Pastor, magandang idiin din natin sa mga taga-subaybay natin na itong mga himalang ito dapat sa katuruan itong leksyon natin, maganap talaga itong tatlo. Maganap talaga itong tatlo upang maging lubos ang ating karanasan sa biyaya ng Panginoon. Una, dapat maibalik tayo sa Panginoon. It should manifest yung majesty ng Panginoon. Dahil pagka hindi at ay naituro dun sa tao na gumawa ng himala, failure. No. Pangalawa, hindi ito magpapatumpik-tumpik. Antimano, gaganapin niya yung kanyang pananampalataya. Agad. Kaya it will mobilize faith. Hindi yung opposite. Hindi dun sa opposite. Kasi itong pangatlo, ito yung tumutukoy sa opposite. Sa kabila noong ganong karanasan, doon mo makikita na ipakikilala sa ng Panginoon ang tunay mong kalagayan. Kaya pagka wala tayong recognition ng kawalan natin at hindi tayo aasa sa Panginoon, hindi tayo babalik sa Kanya, failure lahat. Kaya tama, mabuting balita ito, kaibigan. Maraming salamat, Pastor Salo, Pastor Joe,
na ang tatlong ito ay maitatak sa isipan ng bawat sa atin na nanunood at i-share ito para maging pagpapala sa lahat, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsusubaybay at ganun din sa mga tuturuan natin galing sa banal na kasulatan. Kaya sa ating pagtatapos at tayo makakarinig isang awitin, pagkatapos niya na ay hingin natin si Pastor Joe para sa isang panalangin. What more could I ask other than your presence in my life? You have been with me through my ups and downs. I can't imagine how will I survive without you when I'm drowning in my weaknesses, when I try to be alone. What for if I gain, if I have the whole world in my hands, yet I lose my soul completely in the dark? I'd rather live a life without than lose my soul forever. All these diamonds soon will fade away, but your name will always stay. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me. Thank you for your love and your grace that have set me free. Thank you, Jesus, for living in my life. What for is this fame if I lose my name in the book of life? I'd rather be unknown than to lose my awaited home. And why do I have to change when I am with the one called the King of Kings? I'd rather be the same underneath his name. I can't imagine how will I survive without you when I'm drowning in my weaknesses, when I try to be alone, when I live alone. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me. Thank you for your love and your grace that have set me free. Thank you, Jesus, for living in my life. My words are really not enough, so take my heart, take my life, make a different storyline for your kingdom's sake. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me. Thank you for your love and your grace that has set me free. Thank you, Jesus.
my life. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, sa lahat ng mga kababalaghan na iyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay, akayin mo kami sa karanasan ng hindi lamang ang iyong pagpapala ang aming tanggapin, kundi kagalingan sa aming espiritual na kalagayan. Nais namin, Panginoon, na makita ang kahulugan ng buhay at maglingkod sa aming Panginoong Hesus. Gawin mo na ang mga himalang ito ay lalong magpatibay ng pagpapasyang yan na sundan siya at kami maging mabuting alagad. Marami kaming mga ninanais na maganap sa aming buhay na marahil mangangailangan ng himala. Subalit turuan mo kaming maghintay sa iyo. At kung sakaling hindi himala ang lunas ng mga karanasang ito, ganun pa man, patibayin mo pa rin kami kay Hesukristo. Salamat, Panginoon, sapagkat ika'y buhay sa lahat ng aming mga ginagawa. Nalalaman mo, nakikita mo ang aming mga puso. Ituon mo kami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, patuloy kayong susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa inyo. Mahal namin ang bawat isa sa inyo, kaibigan. Maraming salamat po.